Magandang umaga. Pag-usapan naman natin ang isang usapin pang tatarungan. Ang tutok na ng usapin natin ngayon ay tungkol doon sa kay Madriaga. Alam niyo sino Madriaga? Yan yung preso na napreso sa Taguig sapagkat siya ay inaresto at kinalabasan ng warrant of arrest sa akusasyon na siya ay isa sa mga grupo na kumidnap sa Chinese-Filipino na sina Mark at William Lu. At nangyari ito noong June 3, 2022 doon sa Tondo, Manila. At linabas ng RTC Manila ang kanyang warrant of arrest noong 2022 rin. So, ibig sabihin, 2022 pa lang ay may warrant of arrest na siya. Ngayon, ang pagkatao niya ay briefly, hinatulan siya ng kamatayan noong 1997 nang siya ay kinasuhan sa pag-kidnapping din at isa siya sa mga apat na sinintensya ng kamatayan. Nagapila siya sa Supreme Court at sinabi ng Supreme Court kulang ang ebidensya para parusahan siya ng kamatayan. May kasama siya dyan. May isa pang Madriaga, Rosendo Madriaga, siguro pinsan niya, nakasama niya na nahatulan. Pero in fairness to him, pagdating ng 2003, nagpalabas ng desisyon ang Supreme Court natin at sinabi na kulang pang ebidensya laban sa kanya kaya pinawalang sala sila. So, 2003 yun. So, fast forward, noong 2022 ay inakusahan naman siya na nagidnap tong June 3 at patuloy hanggang sa July 13, 2023, inaresto siya ng anti-kidnapping group ng Philippine National Police. Salamat, Rosina Habalya. Salamat at naka-like. Paki-like lang po habang papatuloy tayo. So ngayon, inaresto siya. Ang kanyang kwento ay nitong huli na siya, noon pa siya hinuli 2023. Nung hinuli siya ng July 13, 2023, ang sabi kasi niya nito ngayon lang ay aide siya ni Sara Duterte at nag-serve siya kay Sara Duterte. Although walang papel, pero sinasabi niya naging tauhan siya ni Sara Duterte. At ang kanyang sabi ay siya ay taga-bitbit ng mga pera, taga-hatid ng pera, bagman. At tinutukoy niya yung pera ni Duterte na binigay sa kanya na tinatawag sa confidential fund. Tapos, sinabi niya ito na noong December 2022 ay tinext daw siya ni Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na isa sa mga opisyal sa Vice President Protection and Security Group at kasama dyan sa isa sa BPSG din, VPSG, si Engineer, si Colonel Raymond Dante Lachica. So, kiniklaim niya na itong dalawang ito, si Lachica at saka si Nolasco, ay siya yung nagrekomenda doon kay Nolasco at saka si Nolasco, kinuha si Lachica. At sinasabi niya na siya daw ang nagtayo ng VPSG, Vice President Protection and Security Group. Ngayon, paano, unang-una, yan ang unang red flag ko sa kanya. Yan ang unang duda ko sa kanya. Paano paniwalaan? Kasi yung trabahong ganun ay tanging armed forces lamang ang gumagawa niyan. Official na gumawa ng isang unit sa loob ng armed forces ay Armed Forces of the Philippines lamang ang pwede gumawa. So diyan pa lang ay
tigbak na siya. So kung usapin na siya ba'y dapat paniwalaan o hindi. Anyway, nagkaroon siya ng affidavit. Ang affidavit na ginawa niya, apparently, ay ang direktor dito, si dating senador Trillanes, na hindi na mananalo dahil sa reputasyon ng kasinungalingan. Kay Bicoy, siya nang gumawa. Tapos, pangalawang Bicoy na to. Tandaan natin yung unang Bicoy na kanyang ginawa ay nasintensyan yun sa salang perjury o pagsisinungaling. Sinumpaang salaysay na kasinungalingan. Tapos, ito naman ngayon, ang kasama niya rito ay apparently si Attorney Raymond Palad. Ito naman si Attorney Raymond Palad ay apparently napapagamit. Siguro may binigay na budget sa kanya. Kung ikaw ay fair na abogado, ang makikita mo kagad yung isang affidavit kung nagsasabi ng totoo o hindi. Ang unang katangian po ng isang affidavit na ginawa ng isang tao na nagsasabi ng totoo ay detalyado. Dapat detalyado. Number 2 ay dapat may suportado ito ng mga iba pang mga ebidensya, lahat ng mga sinabi. Hindi lang, ang mga suporta ay hindi lang galing sa cellphone, hindi lang galing sa video o kung ano man, mga ari din mga dokumento. O di kaya, kapwa mo testigo na magsabi. Pero sa mga sitwasyon, sa mga usapin, sa mga aligasyon na kung base sa kwento ay nangyari na may kasamang litrato, kasamang cellphone, kasamang dokumento, ay hindi ka na paniwalaan dyan sa mga bagay kung hindi ka makapagpakita ng dokumento na isuporta mo sa lahat ng mga kwento. Ulitin ko, una, nakatangian ng isang affidavit na masasabi mo na mabigyan mo kaagad ng unang tiwala, panimulang tiwala, ay yung detalye. Marami bang detalye ginawa? Yan ang unang tanong natin. Pangalawa, mayroon bang suporta ito? Ang suporta niya maaring iba pang dokumento? O maari na mga cellphone? O maari na yung mga pinost mo sa cellphone, sa Facebook o na-post mo sa YouTube? Okay. Yung iba pa, pwede mo sabihin na may ipapangalan mo yung tao na magsusuporta na kasama mo na tumistigo sa isang bagay na nangyari. So dito, ang pag pinakita ko sa inyo yung affidavit ni Madriaga, kulang sa detalye at ang nangyayari po dito ay kanyang diskarte ay pinakita niya na masyadong ito tahasan siya, sabihin ko na general statements ang lahat. Hindi siya tinatawag na detalyado. Kung hindi, gagawa siya ng isang salita na napakalawak ang pagbabasihan pero walang detalye na naibibigay. At kung detalye, ang ibig sabihin nun, dapat naibanggit mo yung pangalan kung sino yung mga tao na kasama mo nung nangyari ang isang bagay na kinikwento mo. Dapat binanggit mo ang lugar kung saan nangyari. Binanggit mo rin dapat ang araw na petsa at taon kung kailan nangyari. Binanggit mo naman dapat sana kung paano nangyari. So it's a question of who, 5 W's and 1 H. Who, what, where, when, saka why, at saka how. Yun ang mga dapat na detalye na isusupply niya sa kanyang salita sa affidavit para masabi mo na ang affidavit ay may probable cause
na nagsasabi ng totoo. So, ito naman, titingnan natin, i-analyze natin ang kanyang affidavit at pakinggan muna natin mga sinasabi ni Trillanes at saka sinasabi ni Leila de Lima. Doon natin malalaman. Sa ito, ang kanyang affidavit, siguro ipapakita ko ang kanyang affidavit. Affidavit muna niya at ipo-point out ko na ang kakulangan ng mga detalye. At pakinggan natin ang sinasabi ni Trillanes at pakinggan natin sa bandang huli yung sinasabi naman ni Leila de Lima. At in fairness naman, napakaganda naman sinabi ni Leila de Lima na kahit anti-Duterte siya, tahasan yung sinabi na i-verify, may duda pa siya sa affidavit ni Madriaga. Ito ang dapat sundin na salita ng isang fair na tao. Okay? So ito ngayon, ipakita ko lang pambilisan ang affidavit ni Madriaga. Tapos dadako tayo sa kwento ni Trillanes. And just to refresh your memory, ito po yung affidavit ni Madriaga. Yan, ito. Yan, sinabi niya ay Ramil Lagunoy Madriaga. Diretso tayo sa educational background. O hindi niya dinitalye kung basta sinabi niya I took College of Law from 1991 to 1995 sa San Sebastian College. Hindi niya binabanggit dito kung sino yung mga prominenteng kaklase niya na involved sa kanyang kwento. Wala rin siyang binanggit kung saan siya nag-pre-law. Ang binanggit niya katapusin ito, gumraduate siya 1995, kumuha ng bar exam, hindi nakapasa. Siguro bobo o hindi nakapag-aral. Hindi nakapag-study. Sunod number 3, sinabi niya na 1993 to 2001, walang detalye, puro pangkalahatang pagsalita. I work in the following government offices. A. Economic Intelligence and Investigation Bureaus. Sa Bureau of Customs, hindi niya binanggit kung ano yung mga detalye na importante, anong specific assignment niya, sino mga boss niya, paano siya nakapasok diyan, hindi niya binanggit. At paano siya lumabas diyan. Sinabi ito, 1993 hanggang 1995, ay dyan siya nagtatrabaho. Letter B, sinunod niya, sinabi niya na National Security Council, trabaho siya doon at saka Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines mula 2001 hanggang 2015. Ito hindi niya dinitalye kung paano mangyari na 2001 ay nandun na siya. Kasi alam naman po sa record na nakakulong siya mula noong 1997 at pinakawalan lamang siya noong 2003 nung inacquit o inabsilto siya ng Supreme Court. So hindi maaari ng trabaho sa 2001 hanggang 2003. Okay, so maaari 2004 o 2003 may na huling taon at hanggang 2015. Pero hindi niya dinitalye kung paano mangyari ito. Letter C, sinabi niya nagtatrabaho pa rin siya sa National Security Council. So ibig sabihin na bakante siya sa 2016, 17 at bumalik siya sa National Security Council noong 2018. At this time, may kasama pa siyang ibang trabaho. Paano mangyari na dalawang trabaho sa isang panahon? Pwede ba mangyari yun at the same time NBI, sa NBI yung trabaho? Tapos sa Revenue and Integrity Protection Service, ito naman ay sa Bureau of Internal Revenue. Hindi ko alam kung paano mangyari ang tatlong trabaho na sa loob ng 2018 to 2022 ay mangyari. Hindi niya dinitalye kung paisa-isa kung kailan siya pumasok sa NSC, kailan pumasok sa NBI, kailan pumasok sa RIPS. Tapos, dinugtungan pa niya pagka-imposible. National Security Council inulit niya 2018 hanggang 2021 na naman. So, ibig sabihin ba, General Headquarters? O ibig sabihin, nag-multitasking siya? 5 trabaho at the same time? Yun ang hindi niya napaliwanag. So, number 4, at the start 2016,
election campaign ay naging inintroduce daw si ni Congressman Roy Logoles na ito sinasabi ni Attorney Raymond Palad na hindi naman si Attorney Palad ang gumawa ng affidavit na ito. May kinuwento siya sa ibang mga nag-interview sa kanya na ang patungkol daw dito, talagang totoo raw na inintroduce ni Congressman Roy Logoles na patay na sa ngayon, na dati ay Liberal Party. Ay inintroduce daw si ni Goles doon kay Duterte. Si Duterte ay PDP laban, magkaibang partido. Paano nangyari? Hindi na ipaliwanag. Tapos ito naman si Attorney Palad, kwento lang ng kwento. May kwento siya na kinagkwento raw si Goles kay Duterte kung ano ang galing nitong si si Madriaga, kaya nakumbinsi at kinuha siya at binigyan siya ng trabaho na counterintelligence. Pero itong mga sinasabi na yung sinasabi na believe daw si Duterte sa kwento ni Goles ay hindi naman nilagay dito sa affidavit. Dapat sana nilagay yan para makapanipaniwala. Tapos number 5, sinabi rin, gawa po ito, for all you know, gawa po ito ni Attorney Palad na napakakulang-kulang anong klaseng abogado kung gawa ng affidavit. Kulang-kulang daming mga detalye na hindi nilagay. Tapos sabi niya, number 5, I was also assigned to form groups that would support Duterte's candidacy for president. Paano yan? Hindi nga nilagay yung petsa, kailan, sino-sinong taong involved, saan, at paano ang nangyari, at bakit. Yan ang hindi sinasagot dito ng mga tanong. Walang detalye para sa ganong mga tanong. So, paniwalaan ba natin? Unang-una, sinabi niya Duterte's candidacy. Sinong Duterte? 2016, tumakbo si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Si Digong Duterte ba? Tumakbo? Nung panahon na yon? Hindi natin alam. So, kulang-kulang detalye. So, number 6, when Duterte was elected as president, nung may mahalal daw si President Duterte, ay inutusan doon si Digong na mag-serve sa Counterintelligence Regent for National Security Council. Dito na ngayon ang pangalawa, another naman na hindi ka panipaniwala. Bakit po? O, tingnan mo, kailan ba siya pumasok sa National Security Council? Sinabi niya sa paragraph 3 niya na 2001. 2015. Tapos, wala na. Tapos, 2018 siya bumalik. So, kung 2018, si Duterte na halal ng 2016. So, ibig sabihin, dito nagsinungaling na siya. Paano ipaliwanag? Bakit? Diniklara niya rito, nagtrabaho sa National Security Council ay 2018. Pero dito sa paragraph 6, sinabi niya, nung nahalal mismo si Duterte, at nahalal si Duterte noong 2016, nagtrabaho daw siya, pinatrabaho siya ni Duterte bilang counterintelligence agent sa National Security Council. Paano mangyari yan? Yung hindi ko maintindihan. So, ibig sabihin, very short. Hindi ko naman sinasara ang pintuan dito, pero sa mukha pa lang po ay hindi nakapanipaniwala. At kung hindi ka panipaniwala sa mukha pa lang, wala itong karapatan na bigyan ng atensyon ng national, ng ombudsman. At saka, pag sinasabi ni Attorney Palad at ni Trillanes na maigi, magandang affidavit nito, nag-imbento lamang sila ng katwiran. Ang lahat po ng klaseng affidavit, kapag hindi po nagdetalye, ay hindi nagsasabi na totoo ang nagsagawa ng salaysay. So during that time daw, na panahon si Duterte, inutusan daw siya na maghagilap at magbigay ng impormasyon para sa Oplan double barrel. Ang alam ko, tokhang yung una hindi double barrel. Anyway, in 2018 daw, na formally assigned siya ni Presidente dun sa Presidential Security Group. Hindi nga niya binanggit ito. How could he work also at the National Security Council in 2018? Kasi diniklara niya 2018 in National Security Council sa PSG at saka BPS ang RIPS, revenue sa BIR. Ngayon, number 3, work with mayor and vice mayor. Marami na po, sa nabanggit ko, para mabigyan natin ng panahon itong aligasyon si Trillanes. Ngayon, so nakita nyo na, si Andre Gueco, Maya Paabak from Angeles, Teresita Remo, Pichay,
Sarap paguntugin ni ulo ni Dilima Trilili. So nakita na niyo kung gaano kagaling ang nito na pinupuri nila na affidavit. Sabi naman ni Alfredo Macahilas, bubo ka talaga Alfredo. Paano tatalab ito? Wala guys. Alam mo na nga, kulang-kulang detalye eh. Hindi na kailangan bigyan ng atensyon yan. Kung parang nagsampa ka ng kaso, sa kahit kanino, isampa mo yun sa prosecutor's office. Kailangan po yung probable cause. Dito walang probable cause. Paano natin masabi na may probable cause, walang suporta? Di ba? Very clear naman. So ngayon, pakinggan natin si Trillanes, yung Trililing. At kung ano masasabi niya. Ito yung sinabi ni Trillanes. Pakinggan natin si Boy Tililing yung tawag sa iba. Kasi parang may tililing din eh. Kung may tililing si Duterte, parang may tililing din siya. Ito. Pakinggan natin. Welcome sa Arangkada Balita. Senator, una, alam ko minsan may mga sarili kayong sources, pero ano po anong info na nag-gather nyo tukol muna dito kay Ramil Madriaga? Bukod sa mga nalaman na natin sa telebisyon. Sa kasalukuyan po ay nagkakandak po kami ng pagsisiyasat doon po sa mga salaysay niya. Binavalidate natin yung mga pwedeng mavalidate kasi kailangan dahan-dahan ang approach natin dito dahil mabibigat yung kanyang mga aligasyon. At but mabigat ang aligasyon. No? While sabi nga natin, a dime a dozen yung mga ganyang mga Kwento-kwento ka, marami ka pang mga pabulaklak. Yung mga lumalabas na scammer, kaya kailangan natin siguraduhin na itong kay Mr. Madriaga ay totoo bago natin talagang ilabas ng tuluyan. So yung po Paano naman masasabi na totoo na kulang-kulang pa lang sa mukha pa lang, maraming kulang, Trillanes? Huwag ka nga manloko ng tao kasi maraming naniniwala sa iyo. Tigilan mo na nga yung pagsisinungaling mo. Kung wala kang ebidensya, huwag ka magsalita. Pero kung may ebidensya ka, tutulungan pa kita. Ganun na kasimple po. Wala kang ebidensya dito eh. Puro kwento lang. Ay sa inyong pagkakaalam ay bago? Or meron naman po bang basehan? Ito ay consistent naman dun sa Tinatanong ka kung sa iyong pagkakaalam. Alam mo na ba? Tinanong ka kung may bago o may basihan. Si consistent. Ibig sabihin wala kang alam? pagkakilala natin dun sa Duterte family. Hindi pwede na consistent lang dahil sa ganun. Matindi. So, yan po ang pinakamali mong malaki. Galit ka lang sa Duterte kaya nabilib ka sa affidavit na walang detalye. Okay, pakinggan naman natin si Dilema. Mas maiga pa si Dilema. Tinulungan ko ito si Dilema nung panahon na kinukulong siya sa mga kaso na sinampa sa kanya ni Duterte. Kinampihan ko si Dilema rito kasi tama si Dilema dito. At hindi ako naniniwala sa mga testigo laban kay Dilema. Natanda niyo ba? Dahil sa akin, nabuhay ang kaso ng depensa ni Dilema. Bakit? Ako po ang nagbisto. Binisto ko, sa akin sila lahat, ang pangalan ko ang binasihan ng abogado niya. Abogado ring ibang abogado doon sa kaso ni Imelda, ni Dilema. Nang sinabi ko na yung kapatid ng judge na si Romeo S. Buenaventura, na judge sa kaso ni Dilema, ay kapatid niya yung abogado na si Emmanuel S. Buenaventura or Emmanuel Santos Buenaventura, na abogado naman ng testigo laban kay Dilema. So hindi pwede. So because of that, na binanggit ko, ay nagkaroon na buhaya ng loob at natanggal sa kaso si Buenaventura. At ito, tuloy-tuloy na ang panalo ni Dilema. At naniwala talaga ako, sobrang bilang sanay ako na trial lawyer, nakikita ko na ng lahat ng mga affidavit na
inalay laban sa kanya ay mga pawang hindi makapaniwalaan. Kasi una, ang problema ay kredibilidad. Na-convict na sila yung mga testigo sa mga korte. So na-convict, alam mo naman sa unang tingin kagad, ang kredibilidad mababa. So tinulungan ko si De Lima. Kaya ngayon, kahit gano'n na kontra Duterte si De Lima, ay bilib pa rin ako sa kanya ngayon kasi sinabi niya ngayon, kahit na sabi niya gusto niyang maniwala sa sinasabi ni Madriaga, pero chichikin pa niya. Hindi siya basta-basta niwala kagaya kay Trillanes. Pakinggan natin si Laila De Lima. Ito siya. Ulitin ko muna. Hindi niyo pa pala napakinggan. Hindi niyo pala napakinggan. Ulitin ko lang. Share screen. Akala ko na ilusot ko na. Ulitin ko lang. Saan ba yan? Yung isip si Sarah, and siya nga daw, may mga assignment siya dati. And siya nga, yung isip, I'm still validating. Yan, Yung mga ganon na, yung background check. Correct. And also, lalo na itong mga akusasyon niya. So nagiging ngayon, maingat po tayo. at this point, Yes. Ma'am Kong, sa Mag-ingat palagay ninyo, na tayo. kapatol-patol ba ang mga sinasabi niya? Kasi parang siyempre ang unang ihahanapin natin, meron ka bang record? May patunay ka ba? May ebidensya ka ba? So kapatol-patol po ba? O baka naman pakawala rin siya nung isang kampo? Hindi ko pa po talaga masabi yan. That's why I'm really being cautious about it. Very clear. Being cautious about it. Hanggang ngayon po, hindi naniniwala si De Lima dyan. Diyan lang ko bilib kay De Lima. Kaya pasalamat pa rin ako at napunta sa kagandahan yung pagtulong ko kay De Lima. At dahil sa tulong ko sa kanya, nakatulong sa kanyang paglaya. Ako lamang po ang nakadiscover na yung abogado ng testigo laban sa kanya ay ako po nagsiwalat, ako nag-expose na ang abogado ng testigo laban sa kanya ay kapatid mismo ni Judge Romeo Santos Binaventura na siyang judge diyan, kaya napilitan umalis si Binaventura at ibinigay sa ibang mga judge. So hanggang diyan lamang ang ating sinasabi ngayon at magandang umaga po sa inyong lahat at ako may tatawag na lang. Si Sorina Jabalya, gandang morning. Si Alex Dimas, good morning. Berje Piquero, ang direktor si Trililing. At De Lima wala pa naman, in fairness kay De Lima, hindi pa naman siya naniwala. Fly me to the moon. Bakit nakulong si Tatay Digong? Kala weak leader si BBM? Si BBM po napakulong kay Digong. 15,000. Grabe ang politika sa Pilipinas, sisiraan ang pagkatao mo. So, Kutimi, cute me pala, iba na mukha ni Bato ngayon. Francis Francis P.I. Pimi Infinite. Okay. Na-career na kayo, bye. Dami ng satsat na corner. Sino ba na corner? Ako. Hindi pa ako na corner. Ayeng James. Si James Bond yan. Okay. Tapos si Elo Din Liventado, hindi ba hindi ba tatalab, hintay kang, talagang hindi tatalab kung ganito lang. Yan, unang-una, dapat kung meron kang katotohanan sa binabanggit mo po, ang batas po sa affidavit, ibanggitin mo na lahat. Ilagay mo na lahat ng detalye kung meron ka. At ikaw ay hahatulan base sa dami ng detalye na binanggit mo sa iyong salaysay. Ganun po yun. Okay? So kung hindi lang kalaban ni Sarah
ang ombudsman hindi gagamitin ito. Kung fair lang, tingnan mo si Dilima, fair. Kaya hindi niya pinatulan kasi fair si Dilima. Okay, yeah. Kayong yon Jid, tama po. Okay, Helen Baguio, good morning. Tapos si Andre Guico, mayapabak sa mga taga Tarlac, Nueva Ecija na mga Kapampangan, saka Pampanga. Saka Butuan, sa Bataan, marami din dyan mga Kapampangan na mga kaibigan ko. Sa Teresita Remo, Pichay, sarap pag-untugin. Anonsi, foreign medias sa Australia, shooting, connect sa Pinas, ang Abu Sayyad. Walang Davao na banggit. Attorney Richard Hamura, Attorney Toto, na-inspire si Sara sa position mo. Okay. Si Paida Locas, ang affidavit ni Ramil, kayong mga kaya niyang Ma'am Paira, tayo magkaibigan, advisean kita ng tama. Ulit-ulitin po, huwag kang basta-basta maniwala sa kwento na kung sino-sino. Kailangan po ang affidavit ay detalyado. Basahin mo po, andyan na naman sa aking kopya, pwede mo i-download. Wala pong mga tanong ng how, 5Ws and 1H, wala siya, kulang-kulang. Ganon ang dapat na affidavit. Kung affidavit niya kulang-kulang, inimbento lang yun. Kaya pasensya na po, Ma'am Paira, tutulungan kita sa issue ng lupa. Pero dito sa issue nito na kay Sara, ang ginawa niyang affidavit ay talagang super kasinungalingan po ang dating. Unang bigit. Maswerte lang sila kasi si Boying Rimulya ikakampi nila. Pero kung hindi si Boying Rimulya to, kung fair lang, kita mo mismo si Dilema nagdududa. Ganun lang ho kasimple. Felix ay bias ka kung tatalab. Hindi ka tatalab eh. Kailangan muna on the face itself, sa mukha pa lang dapat ka paniwala na. Yun Jen, sindikatong pamumuno ni Bongbong Adik Marcos. Mga sindikato kasama ni Trillanes eh. Alexis sa tairapan. Kanino ka ba talaga? Mukhang ikaw yata ang abnormal. Pag nami-personal po, yan po mga taong walang alam at walang hawak na dokumento or hawak na katotohanan para ilaban sa argumento. So, wala kang argumento, Alex. Yan ang judgment call ko po sa iyo. Si Ben Reclamador, magandang umaga po. Jano Robles, Mertuto, parang hindi tatalab ang plunder case. Hindi nga tatalab talaga ang plunder. Ngayon, papaniwala ko na siya, ganon ang mga ebidensya nila. Jano Robles, may sagutin ako. Si Dennis Kausing, tapos Sorina Habaya, like that. Gabriel Mihurada, mananalo ang Duterte, hindi kalalo. Greco Batista. Pa-shoutout po, Bostuto, sa aking kaibigan si Francis Leo Marcos. So, si fact check po, foreign media. So, ipapacheck ko yung mamaya. Ronaldo, tapos dapat dito, pinapakulong disbar na nga. Huwag na lang kayo basahin. Mga wala kayong argumento na tama. Ang puro personal ang binabanat nyo sa akin. Tingnan natin kung sino talaga sinungaling. Good luck. Okay. Paano ko basahin ito po? Ito nga na, bakit masasabi ko plunder ay hindi tatalab? Okay, ito panghuli. At tandaan nyo po, ang Vice Presidente ay matatanggal lamang sa pwesto kung impeachment ang kaso. So ngayon, ang pagsasampa ng plunder, kapag mahusgahan siya ng guilty sa plunder, na habang Vice President siya, ay may kasamang hatol ayon sa batas na tatanggalin sa pwesto. Ang ibig sabihin, hindi mo pwede maisampa at haharangan ng Supreme Court yan. Hindi ka pwede magsampa ng plunder hanggat siya Vice President. Antayin mo muna matapos siya Vice President o di kaya magsampa ka muna ng impeachment at kung mag-guilty siya sa impeachment, saka ka pwede magsampa ng plunder.
yan po ay ano na yan, batas na yan sa Supreme Court. Ang katibayan ko dyan, kung may nakikinig na abogado rito, nagsampa po ako noon ng kaso laban kay COMELEC chairman dati na si yung kalimutan ko na pangalan nitong COMELEC chairman na to na sa Supreme Court ako nagsampa ng disbarment laban sa kanya. Pero sinagot, binasura ng Supreme Court ang aking kaso. Ang rason ng Supreme Court, hindi ka pwede magsampa ng disbarment laban sa isang COMELEC commissioner o chairman kung siya ay COMELEC pa. Antayin mo kung kailan siya hindi na chairman ng COMELEC. Antayin mo kung kailan na hindi na siya impeachable officers. Kasi yung mga COMELEC officials po na commissioner at saka chairman ay impeachable officers. Impeachable. Matatanggal lamang sila sa kasong impeachment, hindi sa kasong kriminal, hindi sa kasong administratibo. Okay? So, ganun lamang po ang katwiran. Number 1, kung bakit hindi pwedeng manaig ang plunder laban kay Sara Duterte. Tapos, ang isa pa na dahilan ay sapagkat yung mga sinampa nila ay paulit-ulit lamang. Kung anong sinampa nila noong nakaraang impeachment ay inulit lamang nila ni Cielo Magno, ni Professor Cielo Magno, ni Father Flavio Villanueva. Kung ano yung mga aligasyon nung sa nakaraang impeachment ay inulit nila, ulitin ko lang. Yung mga unang sinampa nila, isa doon sa inulit nila ay yung patungkol sa confidential fund. O ito, ipaliwanag ko na sa inyo, kayo na mismo humusga kung may kasalanan si Sara. Sa ngayon, ang ebidensya ng mga umaakusa ay lahat ng resibo na kagaya ng Merigis Piatos. Yung mga resibong yan ay fake ang pangalan. Hindi nakalagay kung sino ang pangalan ng tumanggap. Lahat yan, dami yan, lahat mo ng resibo. At ang gumawa niyan po ay mga intelligence officers na sila ni Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica at saka si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco ng Vice President Protection and Security Group. Hindi si Sara gumawa niyan. Hindi gumawa lamang mga officers. So, iyan lamang po ang ebidensya ng kumakaso. Next, ano pang ibang ebidensya nila? Ang importanteng ebidensya para makonvict nila sa impeachment si Sara Duterte ay dapat meron silang ebidensya na may ipapakita na yung Merigis Piatos pala ay cover lang at may totoong taong tumanggap at binulsa ni Sara ang pera. So, paano mapapatunayan yan? Kailangan muna nila kunin yung testimonya ng unang tumanggap. Sino ba yung Merigis Piatos? At si Merigis Piatos sa magsasabi kung sino man siya na ibinigay niya lang at binulsa, binigay niya lang kay Sara Duterte. Ang isa pang pwede magtestigo dyan, ang dalawa, si Colonel Nolasco at saka si Colonel La Chica. Binigay ba nila kay Sara? Paano ngayon yan? Kung binigay kay Sara, pwedeng makonvict si Sara. Pero paano naman ngayon yan, yung testigo naman na bago ni Trillanes na si Madriaga, iba naman ang sinabi. Ito, basahin natin ang affidavit niya kung paano niya sinabi yung kung sa kanino niya binigay. Ayon sa kanya, ibinigay sa ibang tao, hindi kay Sara, ang tinatawag na pera na apat na duffel bag na pera, tag 35 million o 33 million. So, pag-usapan natin, ito naman, imbis na makakatulong sa kaso nila ni Trillanes laban kay Sara, sa kaso nila ni Cielo Magno, ni Father Flavio, dating adik Villanueva, ay hindi na makakatulong ang affidavit ni Madriaga. Ito, alamin nyo kung bakit. Ito. Worked with Vice Mayor President Sara Duterte. Punta tayo dun sa sinasabi niya ang trabaho niya
na nagbibigay na siya. Unang-una, paano mo patunayan? July 22 to April 2023. Meron si Madriaga na warrant of arrest galing sa RTC Manila. So paano siya makapagtrabaho kung may warrant of arrest siya? Yan. So ibig sabihin, kontra na ito sa akusasyon nila ni Cielo Magno na binulsa ni Sara ang confidential fund. Tingnan natin. Ito, mayroon pang iba. Tingnan natin ang deklarasyon kung paano dineliver ang pera. Ito. Sinabi na confidential fund. Ito sinabi ni Madriaga. Around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and 2 DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Okay, 4 na duffel bags, ha? Sabi ni Madriaga, 1 duffel bag was given to the mayor in Laguna. Hindi niya binanggit kung sinong mayor. So ito, kung binanggit na sa mayor, nagpapatunay lamang ito na ang nagpapadala sa mayor ay sinabi niya si Colonel Nolasco, hindi si Sara. Therefore, lusot na si Sara dito. Kontra ito sa akusasyon nila ni Cielo Magno at saka ni Father Plave na si Sara ang nagbulsa ng confidential fund. Klaro? Klaro. O ito naman, another duffel bag, pangalawang duffel bag. Dineliver daw niya sa comedy bar na ang may-ari si Attorney Reynold Bonsayak. Kaklase daw ito ni Sara dati sa San Sebastian College of Law at dating spokesperson ng Office of the Vice President. So kanino binigay? Kay Attorney Bonsayak, hindi kay Sara Duterte. So ito na naman, ebidensya naman ito kontra sa mga akusasyon nila ni Cielo Magno. Next, another duffel bag of money was left in the car, which I drove to the ombudsman parking compound. When I arrived, binigay sa ombudsman, hindi kay Sara binigay. Pang 3 duffel bag na to, asan isang duffel bag? Hindi binanggit. May binanggit pang isa dito, nagpadala daw ng 80 million sa Santiago family. Saan ang galing? Nanggaling ba sa Pugo to? Pinadala sa Santiago family? Hindi naman pala kay Sara napunta. Sinabi naman ni Madriaga na inutusan siya ni Colonel Nolasco na idadrive niya ang isang sasakyan na sa SM Mega Mall at iwan lang doon at may ibang tao kukuha. Tapos isang araw naman, pumunta naman daw siya, nakita niya yung bios na dinala sa Mega Mall, ay nakita niya na minamaniho ni prosecutor, ng asawa ni prosecutor Ryan Ray Kilala na si Rhea. Ngayon, may nag-comment sa akin na isang hindi man follower, nag-comment lang siya. Kilala niya personal si Attorney Kilala at saka asawa ni Attorney Kilala na si Rhea. Alam niya si Rhea ay hindi marunong magmaneho. Kaya imposibleng mangyari na totoo yung kwento tungkol kay Attorney Kilala. So, that goes to show. So, let you be the judge, kayong humusga kung totoo yun. Okay? So, pagpatuloy natin yung pagtatawag. Siya na ba ako? Fact check. Tapos si Carly ay bukal. Ay, tinatawag ko bukal. Dapat, wala din yan si Ronaldo. Sabi niya, dapat ako ipakulong disbarred. Norberto Caberto. Tingnan natin kung sino talaga sinungaling. Okay lang yan, nagsa-challenge. Carl Roy, bukal. Tinatawag naman ako bukal. Paano mangyari yan? Ronaldo, wala na kabuhayan si Calvo. Oy. Naman, si Leo Monteagudo, didisit. Yan, walang ibang pinagsasabi, walang argumento, kundi nami-personal lang. Tinatawag niya ako ng mga kasamaan sa personal ko. Pipito Batok, tama lahat yung sabi ni Idol Toto. Salamat po.
Leo Monteagudo, Fools Calvo Useless. Wala. Isa na naman to na walang dalang ebidensya, walang argumento, kaya tinatawag lang ko bubo at kalbo. So, sugar fasting to Skeleton City. Gusto namin malaman ang confidence ni BBM. Yon, kay BBM, paano ginastos? Danilo de Vera, maraming kasalanan si Bangag. Siya ang dapat matanggal sa pwesto. So, si Kenny Roger Alcala. Akala ko si Bato. Ferdon Binahon. Sir, sayang pera natin. Gagastusin lang ni BBM. O yan, sayang talaga kaya dapat ipaglaban natin. Si Reggie Regal Felipe. Good morning, Dr. Toto. Good morning din po, Reggie. Dr. Toto, ano nang update sa kasong sinampa niyo laban kay antayin lamang po natin next year kung ma-approve ng budget, saka na umpisa ng kaso laban kay Erwin Dolfo. Jan Buna, Zaldico, Tosero, Madriaga, walang originality, nanggagaya na lang sa palpak po. Visit talaga. Lionel Lumulo, ay nakita niyo naman, no? Kung fair kayo, talaga hindi niyo mabibigyan ng tamang paniniwala o kahit paunang paniniwala yung affidavit ni Madriaga. So, Alan Felix, inulit lang ang kaso pero iba na ang ombudsman. Alam mo naman natin na si Raulo, yan, tapos iba na rin ang Senate President at Chair. Blue Ribbon at alam natin na mga sira din. Okay? So, Johnny Buna, Ili Kalab, bakit nanonood ka dito? O yun, bugok pala ko eh. Bakit ka nanonood din? Art, same story, different characters, recycled. Yun ang katotohanan. Living La Vida Luca, attorney from the bank, di na sa office ang pera. Ang instruction ni VP Sara sa SDO ibigay sa two heads ng BPSG na si Nolasco at La Chica. Bakit nadaan sa kanya? Hindi ko alam. Walang napunta kay Sara. Impeachment sa dead na rivaling impeachment. Tama po yan. Dennis Causing, ang daming walang may ambag sa mundo. Living La Vida La Loca, ito ang lumalabas sa HOR hearing na sinabi ng Special Disbursing Officer. Reggie Regal Philippe, Dr. Toto, bakit hindi natatakot magnanakaw? Kasi po, back up sila ni Bongbong Marcos, kaya hindi sila natakot magnakaw. So hanggang dyan lang tayo at magandang umaga sa lahat. Mga kapatid ko, magandang umaga rin po sa inyo lahat.